558 ng DZXL. Nandito na ang programang kung saan ang kalusugan ay number 1. 21st KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2012 CMMA finalist for Best Radio Educational Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mausaping ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog at produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at si Rod Marcelino. Mga kasama, ngayong 2013 ay National Year of Rice. Dineklara ito ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino base po sa Presidential Proclamation number 494 na nilagdaan ng Pangulo noong October 18, 2012. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 4. Magandang hapon mga kasama at kawastong nutrisyon. May gulat kayo ano? Ang ikli ng opening ko. May paliwanag ako riyan mga kasama, pero batiin muna natin ang ating mahal na ninang sa Wastong Nutrisyon, ang Executive Director po ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ninang Bernie. Magandang hapon din sa iyo, Rod, at sa ating mga kabarkada. Buenas tardes. Buenas tardes. Con todos? Tama ba yun? A todos. A todos. Yun. Oo nga, no? Pinagdiriwang natin this year ang National Year of Rice para itaguyod ang responsableng pagkain ng kanin, yung pag-iwas aksaya, Opo. at mas produktibong pagsasaka ng bigas. Pero sige nga, Rod, sabihin mo nga, pati ako na-intriga tuloy. Bakit ba maiksi at very short yung opening mo? Kasi man po, napaka-interesting ang ating topic, Asek. Kaya naisip kong ipaubaya na ito sa ating bisita ang mas malinaw na pagpapaliwanag. Oo nga, ano, para mas malaki-laki rin yung, mahaba-haba yung oras natin. Yung ating pag-uusapan Oo, sa para topic. himayin kung ano nga ba talaga yung National Year of Rice. So, without much further ado, ipakilala na natin ang ating guest. Ang atin pong guest ay walang iba kundi ang Senior Science Research Specialist 2 ng Philippine Rice Research Institute na nakabase sa Muñoz, Nueva Ecija. Sa university to, no? Yes. CLSU, Central, no? 30 minutes. Oo, malapit-lapit sa Central Luzon State University. Oo. Wala pa akong ibang tinutukoy kundi si Miss Charisma Love B. Gado. Ang gandang pangalan niya, Rod, no? Charisma Love. Magandang hapon, Miss Love. Magandang hapon po, Asik Bernie, Sir Rod. Oo, welcome dito sa Radyo Mo sa Nutrition. Thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong paanyaya. Kahit nagkaano man kalayo ang Nueva Ecija papunta rito, 3 hours. Yung biyahe. Yung biyahe. Sulit naman po. Oo. At malamig naman po dito. Kaya okay lang. Mainit ba sa labas? Mainit po sa palayan. Oo, sa palayan, mainit. Oo. Kaya yun unang napansin ni Miss Gado, no? Oo, malamig. Ang Buti lamig. hindi ka giniginaw. Hindi na. Mainit ang ating gagawing talakayan. Sa, ano nga ba nagtulak, halimbawa, sa Pangulong Aquino? Ba't niya dineclare ang 2013 as National Year of Rice? Asik Bern, dineklara po ng ating Pangulo na ang National Year of Rice ngayong 2013 dahil kung maalala po natin nung SONA, sinabi po niya na maging rice self-sufficient na po ang bansa ngayong 2013. Okay. Kaya para mas mapalakas po ang suporta ng sambayanan, ang mga normal na tao, ang mga magsasaka at ang mga mambabatas, idinileklara po niya itong National Year of Rice. Ordinaryong tao. Hindi ba, kasi kasama pati yung normal at saka abno. Diba? Sa kumakain ng bigas, di ba, Rod? Lahat tayo. Ordinaryong Pinoy. Oo. Kasi
Kasi may malaki silang role no sa pagpatupad. Ano naman ang layunin ng National Year of Rice? Ang National Year of Rice ay isa po siyang social advocacy campaign na Ano sa Tagalog yung social advocacy campaign? isa po siyang advokasya Okay. para atin pong maisagawa yung mga kailangang gawin para makamit po, para magkaroon po tayo ng sapat na bigas dito sa ating bansa. Okay. So ang mga mambabatas po ay in-encourage po natin sila na mag-file o gumawa po ng mga ordinansa para po mabawasan yung mga maaksayang pagkain po ng bigas. So ang tinutukoy mo hindi lang yung national legislature, no? Pwede pong Pati sa yung municipal mga, level. mga sanggunian. Oho. Oo, Pwede po okay. sila mag-file ng ganun para kung pwede po sana yung ibang establishments ay mag-serve ng half rice. Kasi kung minsan po naghahanap tayo ng half rice, hindi po nila binibigay kasi Oo. dapat daw buo daw yung ibigay. Anli naman. Opo, yung iba, Oo, anli, anli, ganun. no? Usong-uso yan ngayon, yung mga unli rice. Marami pong naengganyong kumain ng unli rice. Dahil So nga- hinihikayat nyo para magpasa kahit man lang ordinansa sa mga lungsod. Sino pa mga target ng social advocacy? target din po natin ang mga magsasaka Okay. na Mga lalo pa po magsasaka. nilang itaas ang kanilang produksyon at maging proud po sila sa kanilang sarili na sila po ay magsasaka. Ayun. Yun po. Yung pong sa magsasaka po, in-encourage po natin sila na mag-adapt ng mga makabagong teknolohiya at Okay. gumamit po sila ng mga mas dekalidad na mga binhi. Okay. May suporta ba ang gobyerno sa halimbawa kung ako magsasaka, kami ni Rod halimbawa gusto kong dagdagan yung production ko at sabi mo gagamit tayo ng magandang binhi. May suporta ba ang pamahalaan para makakuha ako ng magandang binhi? Apo, ang mga binhi po na to ay accessible po sa municipal level. So ang mga okay. magsasaka hindi na po sila kailangan din pumunta sa mga malalayong bayan para po bumili ng mga seeds. Okay. So sa kanila pong agricultural officer, pwede po sila magtanong kung sir, ano po ba ngayon ang malakas or magandang variety ngayong season? Alam po ng Tapos mga can agricultural afford officer. sila? Can afford Can sila? afford Pwede. naman po. Wala na yung mga subsidy ng Opo, government? ma'am. Wala na? Sa hybrid rice. Oo, sa wala na hybrid. po yun. Ah. Kasi daw po, imbes po nilagay sa hybrid rice, nilagay na po sa irigasyon. Yun yung pondo. nga ang di ba? Marami pa rin ng lugar na Wala kulang ang pong patubig. irigasyon. Oo, Opo. oo. So Kaya doon nilagay. Okay. So sino pa ang target natin for Target din po natin sa bayang Pilipino na okay. ito po yung unique po na part ng ng campaign po na ito na bawat isa po sa atin ay may magagawa para po magkaroon tayo ng sapat na bigas. So in-encourage po na hinihimok po natin sila na wag pong mag-aksaya ng bigas. Yun po yung hinihingi natin sa marami bang nasasayang na bigas tayo? Opo, ma'am. Base po sa pag-aaral, bawat isa daw po sa atin ay may sinasayang na 2 kutsara ng kanin every meal. Luto. Naluto. Oo, Opo, naluto. Kung i-compute po natin lahat yon ay makakitipid po sana tayo ng 6.2 billion sa ating rice importation at makakain na po dito ang mga 2 million sana na ibang Pilipino. 2 million na tao. Opo. Ako tinitingnan ko sarili ko, talaga hanggang kahuli-huli ang mumo kinakain ko eh. Opo. Di ba may mumo ang tawag doon, yung butil? Yung butil na Oo. natitira sa plato Hindi ako, natin. Oo. trinain kami na huwag magsayang ng Nung bata din po kami, para Oo. may sinturon doon sa gitna ng aming kainan. Tapos Oo. kapag hindi mo naubos yan, may tatakutin ka ng mama. Oo, oo. Pero ngayon yata maraming, lalo na sa handaan, Rod, Opo, oo. yung Mga takaw tingin. Oo, tapos nako. may iwan lang sa lamesa. Sinasayang na lang yun? yung pagkain, particular Sayang, yung hindi lang kanin, ano? Opo. At Oo. yung ano din po, Asek, Sir Rod, yung ugali natin na nahihiya ba na kainin yung natitirang Yung kanin? pasosi, hindi pasosi, nahiya dating, yun. oo. Para daw yun sa espiritu. May pamahiin. Di ba may Ganun na ganon? yun. Oo. Iaatang mo ba? Opo. I-reserve mo for the dead, departed,
family members, ganun, para daw hindi sila magugutom. May ganun ba? Pati Oo. spirito pala May nagugutom. ganun. Nararamdaman din pala yung gutom. Oo, pero hindi naman syempre No, totoo of yun. course, Sayang of lang course, talaga, opo, no? Nakakapanginaya lang. So, yun ba yung mga target din na messages sa Opo, sa ma'am. inyong sa campaign natin? Opo. Oo, so sinong at sa school naman, targeted nyo rin ba yung Ang mga school children? school, opo, may mga campaign po tayo na ginagawa para po sa mga kabataan na wag po silang mag-aksaya ng kanin. Mhm. Yun po. Ang mga forum, nagkakandak po kami ng mga forum Mhm. sa kanila. Tapos may narinig mo ba, Rod, yun? Ang alin po, ma'am? Yung panata? Nako, ito, Narinig panata, mo yun? panata para sa bigas. Oo. Hindi oo. ko pa narinig, ma'am. Oo, pero meron Oo. kayo, no? Opo, Panatang may panata. hindi na makabayan eh. Kumbaga magpe-pledge para... Panatang makapalay po. Ayun, Ayun. panatang natin. makapalay ang pangalan. Oo. Anong sinasabi niya? Yung parang, mabuti siguro pa, So, ipanis, paano natin oo. sa kanya? Kay Ma'am Gado. Oo, memorize mo ba yun? Yun lang pong part ko. Ay, may mga part-part pa. Meron ba kayo ng nun? Hindi ko Bawat po siya. empleyado, Hindi ko ang po feel rice, may part-part lang. Dapat Hindi, i-memorize. ready tayo. Oo. Sige May daw. kodigo may pala. kodigo. Sige nga, Aber. Sige daw. Mapakinggan Oo, nga yung para panatang malaman din makapalay. ng mga tao. Thank you, ma'am. Para malaman din ng mga tagapakinig natin na meron pala sige ng po. panatang makapalay. Oo. Ito pong panatang makapalay ay binibigas po natin para matandaan po natin yung ating pwedeng maitulong para magkaroon pa tayo ng kasapatan na bigas dito sa Pilipinas. Ito po ay, pagkakaalam ko po, lahat po ng government agencies ay nagre-recite po ng panatang makapalay every Monday. Mm-mm. So kasali din po siguro kayo doon, Asek Bernie. Kasama kami. Eh, sabay po tayo. Gusto niyo po ba? Ayoko, ikaw ang Oo. Aber, sige nga. Eto na mga kasama ang panatang makapalay. Bilang isang mamayang Pilipino, nakikiisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasaing ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Ganon din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin, pati ng ibang pagkain bukod sa kanin, tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo na mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at nang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso ang panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagip. Palakpakan natin si Ma'am Gado sa kanyang panatang. Ang panatang makapalay po na to, may video pa kami tungkol dito. At sa huling part, ang ating Presidente Aquino po ang nag-recite. Siya po nagsabi ng sa bawat butil na matitipid ay may buhay na masasagip. Siya po nagsabi. So yan, oo. Yan ang naging part ni Pangulong Pinoy. Yan po yan. Tapos napamudmud nyo na ito. Yung videos, yes ma'am. Sana sa lahat ng sinehan. Oo nga po. Diba? Tuwing start and end ng movie. Sinubukan din po namin na i-play sana ito sa mga bus stations. Ganun. May iba naman po na sumunod. Yung iba, wino-workout pa po Doon namin. sa bus, sa DVD ng bus. Habang Pwede, nagbibiyahe pwede. Oo. mula Davao hanggang Cotabato, malayo ba yun? O Tapos, kaya Manila hanggang Bicol, Tama. di ba? Oo. Pwede Siguro rin, in oo. between ng mga pelikula na ipinapalabas nila, ipe-play to. Kesa puro tawa lang ng tawa. Okay. Maging serious dahil sa bigas. Okay. O, sino ba, nabanggit mo kanina DepEd, sino pa bang iba nating kaano ng mga agencies, katuwang? Apo, ma'am. So, Tingnan ko. oo. Hindi ko pa akilistahan. Baka may makalimutan po. Sige, ako. sige. Asik Bernard, may magtampo. Sa mga, ang katuwang po ng Department of Agriculture sa advocacyang ito ay ang DILG. Okay. Nangako po sila Siyempre. na ipapacilitate po nila yung pagbubuo ng mga ordinansa. Ganun po. Ang Department of Education na isali po sa kanilang curriculum yung values po ng huwag pag-aksaya ng kanin Okay. ng mga bata at mga kabataan.
ang Bangko Sentral ng Pilipinas po ay endorso po nila ang kakaroon po tayo ng NYR commemorative bill. Hindi lang po namin alam. Sa pera. Opo, sa pera. Dun sa papel. Okay. Ang Philippine Information Agency ay katuwang din po natin sa pamagitan ng pagpla-plug at saka pagdi-disseminate po ng information tungkol po sa National Year of Rice. Ang Bureau of Internal Revenue ay ganoon din po pag-recite ng panatang makapalay, pagpo-post ng NYR tarpaulin. Ang Department of Finance, ang Department of Transportation and Communications, Doon nga sa mga bus at saka sa tren, may Opo. posters. tungkol sa NYR, ang Manila International Airport Authority, ang DZRB, at syempre naman po, ang Saving the Best for Last, ang National Nutrition Council. Actually, pati sa mga convention ng mga nutritionist at saka mga nutrition workers, sinama namin. Oo. Lalo na yung panatang makapalay. Very powerful naman siya. Oo. Okay. Mga kasama, kung nais nyo pong magtanong sa ating programa, partikular sa ating bisita ngayon at kay Ma'am Bernie, narito pong ating text line. Sa'yo rin, Rod. Oo, Magtanong akin din sa'yo. Pwede rin. At handa ko rin sagutin yung kanilang mga correct. katanungan. Alright, 0919-884-0659. O di kaya tumawag po sa 882-2374. At kung gusto niyo namang mapakinggan muli o panoorin po ang episode ito, pati na rin yung mga nakarang episode natin, punta lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Yung Radyo Mo sa Nutrisyon, mga kasama, ay isang salita lang po yan. One word po. Oo. Alright? Pwede rin po tayong maging friends. Correct. Sa Facebook. Punta po kayo sa www.facebook.com/Radyo Mo sa Nutrisyon din. At i-like nyo po yung page natin. Ito naman yung aming Twitter address. Punta kayo sa www.twitter.com/Radyo Nutrition. Wala po ng mo sa Diretso. Radyo Nutrition lang. Nutrition lang. Maiksi lang kasi daw siya Okay. So, maraming salamat sa mga nagla-like. Medyo, marami na talaga. Madami na. Madami na tayong Okay. friends sa Thank Facebook. you po. Meanwhile po, mga kasama, silipin muna natin ang ating text question Ayan. of the day. Kaya po namin pinarecite. Correct. Kasi ang text question, magbigay ng isang pangako na nakapaloob sa panatang makapalay. Nako. Isa lang. Isa lang, Sa hindi naman dami. kailangan Lahat. Oo. hindi kailangan word for word na eksakto sa sinabi Opo. kanina ni Ma'am Love. Aber. Basta yung gist lang, yung mensahe lang, yung panata lang. Pwede na rin 'yon. Tatanggapin natin 'yon basta naalala nila kung ano Kahit yung isang, isa sa buhay nilang ay, panata. Kahit isa lang. Hindi kailangan yung buo, Buo, mga kasama. hindi naman, Oo. oo. Kahit isa lang. Alright. So, i-text nyo po ang inyong sagot sa ating text line, of course. Ang ating text line ay 0919-884-0659. Ayun, pati ako nalilito na rin sa ating text line. Magbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Congratulations sa Radyo Mo sa Nutrisyon for winning the KBP Golden Dove Best Radio Public Service Program in the 21st KBP Golden Dove Awards. Pamalit na pagkain sa bigas, masarap, masustansya at abot kaya pa. Sa mga Pilipino, hindi kumpleto ang isang salo-salo kung walang kanin. Tinaguriang reyna ng hapagkainan. Ang kanin, ang pangunahing pinagkukunan ng kalorya o enerhiya ng ating katawan. Ngunit marami ang hindi nakakabili ng bigas o nakakapaghain ng kanin ngayon dahil sa mataas na presyo nito. May mga alternatibong mapagkukunan ng sustansya mula sa kanin. Maaring pamalit ang mais, lamang ugat tulad ng kamote, kamoteng kahoy, gabi at uraro. Hindi lang ang mga ito masarap at masustansya, abot kaya pa. Labanan ng kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagpapatuloy po ang Radyo Mo sa Nutrisyon at ang pinag-uusapan natin ngayong hapon ay ang National Year of Rice 2013 na may temang sapat na bigas, kaya ng Pinas. At meron po tayong guest resource person sa studio, isang senior science research specialist ng PhilRice or Philippine Rice Research Institute na nasa
Nueva Ecija pa, malayo-layo pa po ang pinanggalingan niya. Siya po ay si Miss Charisma Love B. Gado. Oo. So ituloy natin, Miss Love, ang usapan natin. Kanina nabanggit mo ng isang layunin ng pagtataguyod ng National Year of Rice ay para kumbinsihin ng ating mga magsasaka na dagdagan yung production nila, tapos by adapting yung mga bagong varieties at saka ayusin yung kanilang production, yung management ng pagtatanim nila. So, ano ba ang current production level ng bigas sa ating bansa ngayon? Apo, base po sa mga data, ang Pilipinas po ay ang ating pong production ay 18 million metric tons. Oo. Pero ito po ay 90, sabi po ni ASEC de Lima, ay ito ay 90% rice self-sufficient pa lang po ang ating bansa. So hindi pa, kulang Opo, pa pala may talaga. 10% pa po tayong tatabahuin Oo. So yun ang layunin para ng National dagdagan Year pa. of Rice. So paano naman yun, ano naman yung mga ginagawa na hakbang ng ating pamahalaan para ma-bridge yung gap na yun? Maliban po sa pagdeklara ng 2013 na National Year of Rice, pinapalakas po ng Department of Agriculture ang suporta po nito sa irrigation system. Okay. Na sana po ay magkakaroon na talaga ng sapat na patubig yung pong ating mga palayan. At pinapalakas din po nito ang kanyang extension work na kahit po sa pinakaliblib na lugar ay marating po sana ng mga extension workers para po ma-disseminate po yung mga bagong technology sa rice farming. Yeah, pero localize yung di ba? Devolve yung extension services. So paano ang connect ng Department of Agriculture at saka yung mga local extension agents? Yung pong sa Department of Agriculture, meron po silang municipal agriculturist at provincial agriculturist na sweldo from from agriculture. DA. Opo ma'am, dina-download po nila yung kanilang pondo Sweldo, from DA. Okay. Pati Tapos po yun yung pati yun mga funds. Yun yung tumutugon sa Yes, ma'am. pangangailangan ng mga magsasaka. Opo. Okay. Yun namang merong isang parte ng baka may tip. Pero anyway, yung brown rice, di ba Opo, ma'am. promote din? Bakit nyo napili na i-promote ang brown rice? Napili po namin i-promote ang brown rice dahil ito po ay good source of fiber, magnesium, zinc at saka vitamin B6 po. Bale, nutritious. Mas nutritious po siya kaysa sa white rice. Dahil mayroon pong pag-aaral Pero na yung brown nasasabi- rice mo, iba Rod, Oo last nga, week. yung nakita ko doon sa isang palengke sa Zamboanga. Hindi siya brown rice. Hindi, Ano yun? May na eh. Dirty rice. Dirty rice na. Hindi na Dirty pwedeng, brown rice. hindi na nutritious. Oo. At hindi na pwede para sa tao. Oo. So, Oo. tinatawagan ng NFA. Mayroon po kasing pag-aaral ASEC. Pero totoo yun na mas yun talagang tunay na brown rice. Kaya kasi tinawag na brown rice yun, maliban sa yung variety niya, di ba? Yung pong Yung- process po. Yung process, yung milling na process. pagmi-mill. Oho. Hindi masyado siyang kinakalbo. Kaya Or kinakayas yung endosperm Opo. niya. Kaya natitira. kaya brown yung kulay. Oo, Opo. natitira Ganun siya. pala yun, ma'am. Oo, oo. Opo, ma'am. Kaya nandun yung fiber, nandun yung mga vitamins, Pero parang mas mahal. Opo, ma'am. Pero ngayon po, Ma'am Love, mas mahal, di ba? ginagawa po ng Yun din ang gobyerno. napansin ko eh. Oo, parang Kaysa more sa than puting bigas. 50 ba? Oo. Isang kilo? Mas Parang paminsan umaabot nga na. Ginagawan po 40 plus. 40 Oh, halos plus. 50 nga. Oo. Opo. Ginagawan po ng paraan ng gobyerno na mapamura po ang brown rice. Dahil una po, Kahit sa 30, 32 pwede na. Oo, Konti para lang daw. competitive siya Competitive sa yung presyo. regularly milled rice. opo, konti lang daw po kasi muna pa ngayon ang demand. Oo. So kaya tinatry po natin na ipromote pa po ang brown rice. Sabi naman nung Kailangan. nagde-demand, masyado naman kasing mahal, kaya hindi kami makademand. At saka yun daw pong Correct. Ikot technology. lang ikot, At saka yun- Konti lang ang bumibili. Yun daw po ding yung mga machine para po kasi sa hindi pagkakayas Oo. ay konti pa lang din po. Ganun. So pag Kasi marami ibang klase na, yun? Ibang opo, klase iba ba po yung equipment na gagamitin Mm-mm. natin para sa brown rice. Pero yung sa Ifugao halimbawa, sa Opo. mountain, sa Cordillera, Mhm. wala naman silang extra
Bayo sa lang kanila. Yung Di ganun lang. natural na Oo, proseso hindi ang wala silang kanilang special ginagawa. milling equipment. Sila po kasi doon ay parang pang household consumption, kaya Hindi, kaya po yun. nakakapag-export na sila sa Japan ng Oh, mga konti- special special. Konti. Yung pong mga red rice nila, Oo, black rice oo, nila, oo, ganun. Oo. So may market niche sila. Kaya Mahal marami din na rin, yung pero market mahal. Mahal yun Oo. nga, yun ang At saka hindi issue nila doon, oo. ginagamitan ng equipment. Kumbaga doon sa Organic pa. Oo, normal organic pa. sa natural na proseso. O yung ay sorry, Sige. sabihin ka. Kasi may itatanong lang din ako kay Ma'am kay Miss Gado. Tungkol naman dito Ma'am Bernie no sa may naririnig ako na golden rice. Parang interesado ako rito. Oo. Yung golden May rice. brown, may may golden, brown, oh. may red. Multicolor yung bigas. Opo. Ang bigas lang po talaga ay hindi labang puti. Mga pa pong siyang kulay. Oo. Ito naman pong golden rice Kulay ay ginto ba din ito, Ma'am? Ay, hindi naman. Okay. color golden, yellow po kasi siya. If ever kaya, na ma-produce siya, oo. yun po yung Oo, kulay oo. niya. Kaya po siya golden rice. Ito naman po ay dinidevelop po natin ngayon para po natin masolusyonan, isa pong solusyon para po bumaba yung bilang ng mga batang nabubulag ngayon dahil po sa vitamin A deficiency. Nutrition. oo. So, Vitamin A dinidevelop rich pa lang rice. siya. Yes, ma'am. Sinasaliksik pa lang. Opo. Okay. Wala pa po siya ngayon sa market. Matagal din yata yung Opo, yung ganong pagde-develop. research and development. Opo. Yung ordinaryo nating tagapakinig, Ma'am Love, paano sila makakatulong para ma-promote ang National Year of Rice? Makatulong po tayo. Ang trivia ko lang po sa kanila or sa inyo din po, Asik Bernie, Ma'am, ay Sir Rod. Ang isang variety po ng bigas ay palay. Oo. Halimbawa, si golden rice or kung ano mang variety na nakikita natin yun sa market takes mga 9 years to 10 years to produce. Oo. Tapos na-imagine po natin kung inaaksayaw din po natin yung ganung kahabang din-develop na variety. So tayo bilang mga ordinaryong mamayan, normal sambayan ng Pilipino, makakatulong po tayo sa pamagitan ng hindi po pag-aksaya talaga ng kanin. Yun po yung aming Kaya dun sa inaas na panata, suporta sa mga mamamayan. At yun po, wag mag-aksaya ng kanin, wag itong sunugin, bantayan ng mabuti yung pagluluto. para walang tutong. Oho, wag takaw kanin. yung alternative? Maliban pa po din sa rice, pwede po tayong kumain ng saba, kamote, tsaka mais. Para po, hindi lang po yung kanin ng ating magandang source ng carbohydrates, kundi itong saba din, kamote, tsaka mais, gaya po ni Pacquiao. Mais talaga yung kanyang ginagamit, kinakain at Sa hindi Zamboanga, sa kanin. Muslim area, kasaba. Kasaba. Oo. Yung pong tinatawag- adlay. oo. Kami narinig ko po ako na adlay. At saka Adlay. yung puto. Yung puto. puto. Yung puto na pew. Puto. Oo. Puto. Instead of puto. Yung luto siya na Pahaba. oo. Ma'am, no. Na-process na yun na cassava flour. Opo, no? opo, Oo. opo. Tapos yun yung niluluto nila. At yun ang ginagawa Tapos- nilang kanin instead Oo. of rice. Yun ang Oo. Actually, kinakain nila. sa amin, inahalo namin yung pira-pirasong kamote sa pagluto ng bigas. Corn din po, balita Hindi ko, na. yung kamote, Kamote din. inaano namin, try namin na isama. Para, kumisa kasi may matamis na kamote, ang sarap kainin kasabay ng bigas. Ayun. Si Aljur, yun daw din yung kanyang diet eh. Sino? Kamote, Aljur, Abrenicot. Ganun ba? Wow. Kamote Kita diet. naman sa Oo. katawan. Ako hindi. Nililimitan ko yung Ang rice. bantot naman katabi nun. Kung yun lang yun lang din ang yung epekto. Okay, malaking bahagi ng dieta natin mga Pilipino ang bigas o kanin. Ito ang ating staple or pangunahing pagkain. Bukod sa mayaman sa nakapagbibigay enerhiyang carbohydrates, nagtataglay din ang bigas ng protina, mga mineral, bitamina at fiber na pawang mahalaga sa kalusugan. Ang bigas ay tinuturing din na food for all seasons, Rod. Dahil maliban sa karaniwang lutong steam or sinaing, napakarami pang ibang maaring gawing luto dito na angkop sa pangangailangan ng iba't ibang tao. So, sana po makiisa tayong lahat at tumulong sa advokasiyang National Year of Rice ngayong 2013
para makamit naman natin yung sufficiency or kasapatan sa supply ng bigas. Maitaguyod ang kalusugan nating consumers at mapaganda ang kita ng ating mga magsasaka nang hindi tayo nawawalan ng pera dahil sa pag-aaksaya. Sapat na bigas, kaya ng Pinas. Kaya. Oo. So maraming salamat sa ating naging guest resource person, si Miss Charisma Love B. Gado, Senior Science Research Specialist mula po sa malayong Palayan. Palayan ng Philippine Rice Research Institute sa Nueva Ecija pa. Your parting words po, Miss Love. Yun po, thank you po, Ma'am Asek Bernie, Sir Rod. Inaanyayahan po namin lahat tayo na makiisa po dito sa National Year of Rice sa pamagitan po ng hindi po pag-aksaya ng kanin. Kahit yun lang pong ating magagawa ngayon, konti-konti po ay makakamit din po natin tong pinapangarap nating rice self-sufficiency na noong 1970s pa po natin huling na-achieve. Yan. Alright, thank you very much, Thank Miss you very Gado. much. Oo. At samantala mga friends, narito na po ang ating 6 na winners ng Take 50 pesos load. Para sa ating text question, ang unang winner natin ay from Dalipit East, Alitagtag, Batangas, Ma'am Bernie. Okay. Oo. Ang kanyang sagot, kukuha ako ng kanin na kaya ko lang ubusin. Wow! Ano ba? Tama? Opo, ba? tama po yun, tama. Congratulations to Karen Adelantara. Panalo ka ng 50 pesos load. Next winner from Block 36, Lot 19, Northville 4, Lambakin, Marilao, Bulacan. Bulacan. Ang kanyang sagot naman, kakain ako ng saba, kamote at mais. Wow! Ang galing naman. Mga alternatives. So, congratulations to Ronald Solero. Ang susunod na winner naman natin ay from Donia Alicia Ligaswan, Bacoor, Cavite. Ang sagot niya, magsaing ng tapat. Sapat. Oo, Hindi sapat. pala Oo. Sapat. Ayun. Congratulations to Ramil Conos. Oy, congrats, Ramil. Ramil, congratulations. Pang-apat na winner natin from District, Faranial, San Felipe, Zambales. Sagot niya, susubukan kong kumain ng brown rice. Oo. Wow. Pag bumaba na sa 32 yung kilo. May ganun pala. Panalo. Congratulations to Nerissa Ramos from Zambales again. At ang panglima ay taga 8 Manalo Street, Rizal Avenue, Puerto Princesa, Palawan. From Palawan. BTC. Ang sagot naman niya, Asek, sisikapin ko na wag magtapon ng kanin at bigas, kakain din ng kamote. Okay. Ayun. Oo, At gagaling naman ang mga tagapakinig natin. Galing yung kanila Anong mga pangalan panata. niya? Si May June Andrada po. Okay, May. Congratulations. Okay. And our last winner, pang-anim na winner natin, Asik Bernie, from Provincial Road, Barangay Villasis, Pangasinan. Okay. Congratulations to Elmer Tugade. Ang sagot niya, magsaing ng sapat. Ayun. Okay. Patas, 3 male, 3 female. Congratulations sa inyo po. Congratulations sa inyong 6. Ayan. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. At maraming salamat din po mga dear listeners sa inyong laging pakikinig dito sa DZXL 558 kHz at panonood sa www.rmnnews.com/tv. Tune in po kayo lagi tuwing Sabado 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. At tandaan mga kasama, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwagsi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang masagutan. Para sa malusog na... Doggy, ligo na! I love my dog so much. That's why I use